So mga pagpalang gabi po sa ating lahat na nandirito at ganoon rin po sa lahat ng mga nanonood po ng live natin. Ayan, oras na naman po para papurihan po natin ang Panginoon at magkaroon po tayo ng pananalangin po para sa bawat isa. Inaanyayahan ko nga po na ang bawat isa po ay tumayo at awitin po natin yung kantang Iparanas Mo at hayaan po nating iparanas ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito ang kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin ang karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Minsan pa narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin ang karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sabihin natin, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, tayo ay manalangin. Hallelujah. Opo Panginoon, tunay nga po na dakila at ikaw ay makapangyarihang Diyos sa amin, Panginoon. Sa oras na to, Lord God, kami po ay narito, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, O God. Lord, pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan, O God.
upang sa ganon, Panginoon, ay maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, Panginoon. Lord, kayo nga po ang luminis sa amin at gawin niyo pong busilak ang bawat puso po ng bawat sa amin, Panginoon. And Lord, sa oras na to, Panginoon, itinataas po namin ang aming gawain ngayong gabing ito, Panginoon. Kayo nga po ang manguna sa amin. At iparanas niyo po ang inyong kadakilaan, ang inyong presensya, ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin ngayong oras na to, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang maghahayag ng inyong mensahe, Panginoon. Itago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon, upang sa ganon, ang inyong kadakilaan lamang po ang makita po ng bawat sa amin, Panginoon. Ganon na rin po sa aming mga makikinig, Panginoon. Lord, we pray na kayo po ang magbigay sa amin ng knowledge and wisdom, O God, upang sa ganoon, Panginoon, ay maunawaan po namin ang inyong mga salita at maisapamuhay po namin ito, Lord God. Lord, kayo po ang patuloy na gumalaw sa gabing ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami at ganoon na rin po ang mga nanonood ng live, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at puspusin niyo po ng inyong kadakilaan ngayong gabing ito, Panginoon. We pray, Panginoon, sa lahat ng mga church members po namin at sa lahat po ng pastors namin, leaders namin, O God. Kayo nga po ang mag-bless sa bawat sa amin, Panginoon. At kayo po ang patuloy na gumalaw sa bawat buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. We thank you, Lord, for your greatness, Panginoon. We thank you, Lord, dahil kayo po ang Diyos na dakila mula noon hanggang ngayon, Panginoon. At naniniwala po kami na ang bawat prayers po namin ngayong gabing ito ay sasagutin niyo po, Panginoon. We thank you, Lord, at kayo po ang patuloy na nagpaparamdam sa amin, Panginoon, ng presensya niyo, Panginoon. Kayo nga pong patuloy na maitatas sa gawaing ito, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo pumunta sa ating pananalangin, ay pupunta muna tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito ay may tanong ako sa inyo. Sino sa atin yung gusto ng lugar na maganda? Lahat po tayo gusto natin makapunta sa lugar ng maganda. At alam ko bawat isa din sa atin ay gusto natin ng mga pagpatayo ng isang mansyon o ng isang malaking bahay o isang konkretong bahay. Lahat po tayo gusto natin yung ganong buhay na makapunta tayo sa lugar na kung saan maganda, makita natin na yung makapagpatayo po tayo ng magandang bahay, batong bahay. Ang tao ganun po. Wala naman siguro sa atin na hindi gusto ng ganong bagay, ganong buhay, gustong mapuntahan na lugar. At ang tao ay gumagawa siya ng effort o nagtatrabaho siya, pupunta sa ibang bansa, ano pang ginagawa niya para makamtan niya yung ganong buhay. Na makapunta siya sa gusto niyang puntahan sa lugar maganda at makapagpatayo ng mga tahanan. At ang tao naman ay pumupunta sa korte, pinapakorte yung kanilang mahal sa buhay dahil sa lupa. Nagpapatayan dahil sa lupa at dahil gusto niya na maging ang kanyang buhay ay maging prosperous o gusto niya yung maging buhay ay umangat. Ganun ang ginagawa ng tao. At sa buhay po natin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ay meron pong lugar kung saan ipinangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Merong lugar na sinabi ng Diyos na pupuntahan natin. Open your Bible in the book of John chapter 14, verse 1 to 3. John chapter 14, verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon
upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Dito po makita po natin, ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo bago siya pumunta sa langit. Dahil naguguluhan na ang mga disipulo, saan kayo pupunta? Iwan nyo na kami. Yun ang sinasabi ng mga disipulo. At ito po yung sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Sabi niya, huwag kayong mabagabag sa inyo, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Kaya nasabi ko, sinong may gustong makapakapunta sa magandang lugar, sinong may gustong makapagpatayo ng malalaking bahay, konkretong bahay. Lahat po tayo nagdi-desire ng ganon. At yung ibang mga tao, sabi ko kanina, nagbebenta ng mga lupa, pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho, para makapagpatayo ng magandang tahanan, talaga gumagawa siya ng effort. Dito po, makita po natin in chapter na ito in the book of John, na merong lugar na ipinangako, merong lugar na inihanda sa atin ng ating Panginoong Diyos. No. At ito yung pangako ito po yung sinabi ng Diyos sa kanyang mga disipulo. At hindi lamang yan sa mga disipulo, kahit sa atin din po. Sino bang mga disipulo? Yung mga disipulo ay ang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sila yung may pananampalataya sa ating Panginoon. At tayo rin po, tayo po ay sumusunod, tagasunod ni Kristo, mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus. At ito po ay ito din po ay para din sa atin, hindi lamang para sa kanila, kundi para din sa atin na sinabi ng Diyos na lugar para po sa atin. Yung place para sa atin, para sa atin. Una po na makita po natin in verse 2, lugar kung saan mayaman, rich place. Paano natin nasabing rich place? Sabi niya dito, sa verse 2, sa bahay ng aking ama, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pakipagbukas kayo sa akin in the book of Revelations, chapter 21, verse 18 and Revelations, chapter 21. Anong sabi niya doon? Bakit nasabing rich place yung lugar na yon? Yung lugar na sinabi ng Diyos para sa atin. Revelations 21. Verse 18 mo. Tama ba? Verse 18, batong hasper ang pader at ang lungsod ay lantay ng gintong kumikinang na parang kristal. Verse 21, verse 20, perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa isang perlas, purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Imagine, ito po yung inihanda sa atin ng ating Panginoon na lugar na kung saan mayaman. Sabi niya, perlas at ang ating daraanan ay ginto. Dito po sa mundo ay napakahirap na magkaroon tayo ng ginto. Kung wala kang maibiling, wala kang maibili, hanggang tingin ka na lang. Di ba? Hanggang tingin ka na lang. Pero po, sa lugar na kung saan inihanda ng ating Panginoon para sa atin, ay ang ating daraanan ay ginto. Perlas. Kung babasahin natin in chapter 21 ng Revelation, mababasa po natin yung lugar na pangitain. At ito po, kung sa panahon natin ngayon, ay meron man tayong ginto, pero
singsing, ano pa, kwintas, hikaw, sa lugar na kung saan ipinangako ng Diyos, sinabi ng Diyos, ay daraanan natin ay puros ginto. Ano pa yung sinabi niya dito? Yung rich place ay lugar kung saan nakatira ang ating Panginoon. Of course naman, ang ating Panginoon Diyos, susunod tayo sa Kanya, ay doon siya nakatira. A place kung saan mayaman. Diyon makita po natin sa verse 14 ng John chapter 2, chapter 14, verse 2, na maraming silid, sabi niya doon. And pangalawa na makita po natin sa verse na ito ay a place for you is a real place. Una, rich place. Pangalawa, real place. Totoong lugar. Sa kadugtong nito, kung hindi ito totoo, sinabi ng ating Panginoon, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon? No. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ko roon? Kaya nga po yung lugar kung saan pupunta ang ating Panginoong Hesus at kung saan doon siya nakatira at kung saan ay ang mga mansion, yung mga tahanan natin, ang lugar na daanan natin ay puros ginto, ay totoo. A real place. Hindi natin makita sa mundong ito. Hindi natin makita dito, kundi doon sa lugar kung saan nakatira ang ating Panginoong Jesus. Ano pa dito? A place for you is a prepared place. Sasabihin ko sa inyo kung pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang maghahanda sa atin sa ating mga pagtitirhan. Siya mismo ang maghahanda. Inihanda niya na una na siya doon sa langit at inihanda niya na yung lugar kung saan po tayo maninirahan pagkatapos ng buhay na ito. Pagkatapos na pagkukunin na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay permanente. Totoong lugar, mayamang lugar, totoong lugar at permanenteng lugar. Hindi kagaya sa mundong ito ay hindi permanente. Pagdating ng panahon, sinabi ng ating Biblia, ay mawawasak dahil uulan ng apoy at masisira itong mundong ito. At hindi ito permanente at hindi din tayo dito permanente. Tayo po inisip natin, sabi ko kanina, yung gusto natin na lugar makapagpatayo, makapunta sa magagandang lugar. At yung mga tahanan natin ngayon, kung sabihin natin maganda na, ay hindi yan permanente. Hindi yan permanente. Masisira, mawawasak, aglati, dagiti-trasis na. Di ba? Pero po, yung inihanda ng ating Panginoong Hesus ay permanente. Permanenteng lugar na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesus. And a place for you is a promise place. Sabi niya dito in verse 3, at kapag naihanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito po ay pangako ng Diyos para sa atin. Nauna siya, babalik siya para sa atin upang kukunin niya tayong mga mananampalataya. Tayong mga sumusunod sa Kanya ay makapunta roon. At ito yung pangako niya sa atin at ito yung pinangahawakan natin. Na habang tayo po'y naglilingkod, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ito yung pangako niya. Pangakong lugar sa mga magpapatuloy na maglilingkod sa Kanya. And a place for you is a perfect place. Lugar kung saan perpekto. Yan ang ibig sabihin nun, perpekto na, wala nang kasalanan.
Wala na tayong hahanapin pa. Perfecto na. Yung pupunta tayo doon, kastoy ko kastoy. Na may mic ko no, kastoy. Dapin-dapin pintas, kastoy. Di ba? Perfect place na yun, yung lugar na ipinihanda sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ito po, in the book of John chapter 14, verse 1 to 3, ito po yung sinasabi niya sa atin. Huwag mabagabag ang sino man sa atin. Manampalataya tayo sa Diyos, manampalataya din kayo sa akin, sabi ng ating Panginoong Hesus. At kapag tayo pinagpapatuloy sa pananampalataya, yung lugar na ipinangako ng Diyos na kung lugar na mayaman, inihanda ng ating Panginoong Diyos, totoong lugar, ipinangako ng Diyos at perpektong lugar para sa atin, makakamtan natin yan pagdating ng panahon. Tumitira tayo, andito pa lang tayo sa mundong ito na hindi permanente, hindi perpekto. Ang lugar na ito ay masisira. Kaya nga, sinasabi ni Pastor, mag-invest tayo sa langit. Dahil dun sa langit ay, sa langit, ay ito po, taga doon po talaga tayo. Hindi tayo taga dito. Taga langit tayo. Heavenly citizen po tayo sa langit. At ito po yung sinasabi sa atin. Kaya nga, huwag tayong mabagabag. Huwag tayong maging malungkot. Huwag tayong mapanghinaan ng loob sa mga pagsubok na siyang ating kinakaharap. Dahil alam natin, pag nagtagumpay po tayo, ay makakamtan natin yung sinasabi ng Diyos na lugar kung saan po tayo pupunta. At kung saan nasan siya ngayon. Sinabi ng ating Biblia, the book of Matthew, sino mang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Papaano tayo makapagpapatuloy? Anong dapat nating gawin? Manalangin ka. The best na gawin natin para makapagpatuloy po tayo, manalangin. The best na kapag ikaw ay sinusubok, manalangin ka. The best na kapag ikaw ay nagugulhan, manalangin ka. The best na ikaw ay nanghihina, manalangin ka. The best na gawin mo kapag ikaw ay walang-wala na, manalangin ka. Ang sekreto kung bakit nagtatagumpay ang isang Kristiyano, siya ay nananalangin. Kaya kung gusto nating magtagumpay sa ating mga balak, sa ating mga plano, gusto nating magtagumpay sa buhay, gusto nating magtagumpay sa takbuhin natin patungo sa ating Panginoong Diyos, manalangin ka. Manalangin tayo. Dahil kapag ang isang Kristiyanong nananalangin, patuloy at patuloy na magtatagumpay. Dahil inaas natin sa ating Panginoong Diyos yung kanyang guidance, yung kanyang tulong, yung kanyang provision, yung kanyang pagpapatatag sa atin. Kaya ngayong gabi, ito po yung paalala po sa bawat isa. Ito po yung naghihintay sa atin pagdating ng panahon na ipinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ulitin ko po, hindi lang ito pinangako ng Diyos sa kanyang mga disipulo, kundi ipinangako din niya sa atin. John chapter 14 verse 1 to 3. Ang lugar na sinabi ng Diyos para sa atin, na inihanda niya para sa atin. Ito po ay perpekto. At ito po ay napakaganda. Wala na tayong hanapin pa dahil sa Diyos, dahil sa bahay ng Diyos ay andun tayo titira. Kaya nga po, magpatuloy lamang pa tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, wag mabagabag ang ating kalooban. Manampalataya lamang tayo sa Diyos at manampalataya din tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. At tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Ngayong gabi po, pupunta po tayo kung saan po tayo manalangin.
Sa gabi ito, sino po yung mga may prayer request? Sa online, may nagpa-prayer request ba? Ano yan? Brother Jimrel? Limray. Protection and guidance kay Brother Rimlay. Rimlay. Healing kay Merily Tablada. Meron pa po ba? Yan. Kay Madam Remelin at Madam Ronaldine, knowledge and wisdom at mas mabadalas yung pag-process nila ng kanilang mga nilalakad. Yan. Yung mga mag-interview, yan, knowledge and wisdom sa kanila. Yan, mga kabataan natin. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na, punta po tayo muna sa ating pagbibigay ng ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon. At ibigay po natin ito ng buong pusong may kagalakan na pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin nga natin yung awiting tayo ay magbigay at ibigay po natin ito sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila sa oras pong ito, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka po namin at patuloy, Panginoong Diyos, na kami ay dumudulog sa iyong harapan, Panginoon. Lord, andito po ang buhay po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na siyang rimad sa amin na merong ang lugar na inihanda sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na ito po'y totoo at panghahawakan po namin, Panginoon, sa iyong mga pangako. At patuloy, Panginoong Diyos, na kami maglilingkod sa iyo at patuloy na magpupuri sa iyong banal na pangalan. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin yung mga prayer request, Panginoong Diyos, sa mga nangailangan ng kagalingan, Panginoong Diyos, kay Sister Tablada, Panginoon, itinatas po namin sa iyong harapan. Siya po, Panginoong Diyos, ay may karamdaman sa oras pong ito. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang manguna sa kanya. Ikaw ang siyang patuloy na magpagaling sa kanyang karamdaman. Lord, itouch mo po ang kanyang physical na katawan at iparanas mo, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan at iparanas mo sa kanya, Panginoong Diyos, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, alam po namin na kung saan man siya lugar ngayon, Panginoong Diyos, ay nararanasan ka na po niya sa oras pong ito. Hindi lamang siya, Panginoong Diyos, kung meron mang mga karamdaman ng bawat isa sa amin na nandirito o sa miyembro po ng iglesyang ito, Panginoong Diyos, o ang aming pamilya, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ikaw din po ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pisikal na katawan, at patuloy din iparanas mo po ang kagalingan sa kanila, Panginoon. At inatas din po namin, Panginoong Diyos, si Brother Rimlay sa iyong harapan. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos din sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang mag-guide at magprotekta sa kanya, Panginoon. Saan man siya pupunta, Panginoon, at ang dalangin po namin na ikaw po ang humawak sa kanyang buhay. Ikaw pong mag-guide sa kanya at patuloy na magbigay ng protection and guidance. Ganon din, Panginoong Diyos, kay Madam Remelin at Madam Ronaldine, Panginoon, sa kanilang mga nilalakad, Panginoong Diyos. Lord, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanila. Protektahan mo din sila sa bawat
pagpasok at paglabas nila sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Yawakan mo po ang kanilang mga buhay din, Panginoong Diyos, ng mga anak mong ito ay patuloy mong tulungan, i-bless po ang kanilang mga dinidesire ng kanilang mga puso, sa kanilang mga nilalakad, Panginoong Diyos, Lord, ikaw pong patuloy na kumilos at patuloy na gumawa ng paraan, Panginoon Diyos, upang mas mapapilis, mas mapadali, Panginoon Diyos, ang kanilang pag-process, Panginoon Diyos, sa kanilang mga nilalakad. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na tumulong din sa kanila. At sa mga kabataan mo, Panginoong Diyos, na mag-i-interview at nangangailangan ng knowledge and wisdom, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanila. Sa mga anak mo, Panginoong Diyos, na i-exam pa sa PSU, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-remind sa kanila sa mga sagot sa kanila, Panginoon, sa mga sagot po nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang kumilos sa kanila at patuloy kang mangusap sa kanilang mga buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na itong mga anak mong ito ay patuloy mo silang i-guide at patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw siyang mag-lead sa kanilang mga buhay. At ikaw po ang patuloy na tutulong at kikilos sa kanila at sila po'y magtatagumpay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, itinataas po namin ang aming iglesia, ang aming simbahang ito. Lord, i-provide mo po ang pangangailangan ng church na ito at patuloy, Panginoong Diyos, na mas mapaayos pa po namin, mas mapaganda at mas mapatibay po namin ang pakisambahan po namin, Panginoong Diyos, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. At gagamitin mo po ang bawat tao, bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin ay tinataas po namin, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ang dalangin po din po namin, Panginoon, na i-bless mo po ang aming mga buhay, financially, materially, physically, Panginoong Diyos, i-bless mo po emotionally, Panginoon, at sa lalong-lalo, Panginoon, sa spiritual naming pamumuhay, Panginoon, buhay, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong pangalagaan ito at patuloy mong i-remind sa amin, Panginoong Diyos, na magpatuloy kami lagi sa paglilingkod sa iyo. At tulungan mo po kami, Panginoon, magampanan po namin yung tungkulin po namin bilang isang mananampalataya, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban, ng naayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. At tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na mai-apply po namin ang iyong mga salita na siyang napapakinggan po namin, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na magturo sa amin na laging manalangin sa iyo at laging magbasa ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, patuloy kang mangusap sa aming mga buhay. Patuloy ka, Panginoong Diyos, na tumulong sa buhay po na bawat isa sa amin. Sa bawat ministry, Panginoon, na yung ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoong Diyos, sa bawat miyembro ng iglesyang ito, tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, upang mas enhance pa po namin ang aming mga talento para sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mong gamitin ang aming mga buhay sa church na ito hanggang sa aming mga tahanan, hanggang dyan sa labas, Panginoong Diyos. Lord, gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala at makita ka po sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na sa bawat anak mo ay patuloy mong pinagpapala at patuloy na tinutulungan, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang bawat pagtitipon po namin, Panginoon, sa aming mga church activities, Panginoon. Lord, patuloy kang manguna, patuloy kang mangusap sa aming mga pagtitipon na iyan, Panginoon. Patuloy mong iparanas, iparamdam, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. At patuloy, Panginoon Diyos, nawa lahat po ng aming mga gagawin ay mapapurihan ka, Panginoon. Patuloy mong ihanda ang aming mga buhay, ang aming mga puso, sa aming mga pagtitipon, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang mangusap, Panginoong Diyos, sa buhay po ng bawat isa. At sa mga outreaches po namin, Panginoong Diyos, ang dalangin din po namin, Panginoon, na sa bawat mga anak mo na pumupunta dyan sa mga outreaches, Panginoon, ang dalangin po namin na i-bless mo po ang kanilang mga buhay, i-anoint mo po sila, protektahan mo po sila, palakasin mo po sila, Panginoong Diyos. At sa mga tao doon na siyang madadatdan po namin, Panginoon, ang dalangin din po namin na i-bless mo din ang kanilang mga buhay, Panginoon. Lalong-lalo, Panginoon, ang kanilang spiritual na buhay, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoon, na hindi po nasasayang yung mga pagpunta po namin sa mga outreaches po namin, Panginoon, dahil alam po namin na meron kang ginagawa at gagawin sa buhay po nila, Panginoon. Lord, tulungan mo po, Panginoong Diyos, ang mga umaatid diyan, Panginoong Diyos, sa mga outreaches, Panginoon, ay patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang
kumilos sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoon, ang aming mga pastors, Panginoon, ang aming mga leaders, Panginoong Diyos, si Pastor Pader, Pastora Grace, Panginoon. Lord, patuloy mo din silang tulungan, pagpalain, protektahan, pagalingin sa kanilang makaramdaman, i-anoint mo po sila, Panginoon, sa bawat paglabas at pagpasok po nila sa kanilang tahanan, Panginoong Diyos. Protektahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pinupuntahan, Panginoong Diyos, sa kanilang mga ministry, Panginoon. Lord, ikaw din ang patuloy, Panginoong Diyos, na mag-bless sa kanila, sa kanilang buhay, Panginoon, at tulungan mo din sila, Panginoong Diyos, sa panahon na sila po'y dumaranas ng pagsubok, Panginoong Diyos. Patuloy mo silang tulungan at pagpalain ng mga pastors po namin ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na gagamitin mo po po sila, Panginoon, sa aming kalagitnaan upang mas mapalakas ang aming mga spiritual na buhay at mas may mailapit pa sila sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, patuloy mo silang pagpalain. Ano man, Panginoong Diyos, ang kanilang mga nililisa sa kanilang mga puso, sagutin mo din po, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na let your be done sa buhay po nila. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang magpatuloy na magbless sa buhay po nila, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, narinig mo po ang bawat dalangin po namin, ang bawat daing po namin. Salamat at naniniwala po kami na meron kang gagawin, Panginoon. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa miracle na gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat sa pagtugod mo sa bawat daing po namin, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi po nasasayang yung pagkakataon na kami ay nanalangin sa iyo, Panginoon, dahil meron kang ginagawa, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, at sa mga offering na siyang naliko, magdalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo ito na magagamit po sa ikalabak na iyong gawain, at patuloy mong pagpalain ang buhay at pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming protektahan, patuloy mo kaming tulungan, at patuloy kang mangusap hanggang sa aming pamamahinga, Panginoon. Salamat sa gabi ito. Salamat sa patuloy, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.